Dahil sa kabi-kabilang bomb threat, suspendido ang klase at trabaho sa ilang ahensya ng gobyerno ngayong araw. Dineklara ng hoax o peke ang mga banta pero ayon po sa PNP, trabaho nilang respondehan din ang pananakot na paulit-ulit ng ginagawa ng isang may pangalang Tunog Dayuhan. Nakatutok si Mark Salazar. Kaliwat ka ng bomb threat ang natanggap ngayong araw sa iba't ibang lugar. Sa ilang bayan sa Bataan, kinailangang magsuspinde ng klase ang DepEd dahil sa mga bomb threat. Ang mga estudyante sinundo ng kanilang mga magulang mula sa paaralan at ang iba nagkaroon na lang ng asynchronous classes. Nag-ikot din ang mga pulis at K9 units. Sa Olongapo, sinuspinde rin ang operasyon ng tanggapan ng gobyerno at lahat ng antas sa paaralan matapos matanggap ng kanilang management information systems ang bomb threat sa pamamagitan ng email. Maging ang ilang national agencies ng gobyerno nakakuha rin ng bomb threat. Ang Department of Environment and Natural Resources Central Office nakatanggap din ng bomb threat kaninang umaga, kaya ang mga empleyado lumabas na muna. Bandang hapon, sinabi nila na hoax daw ang nasabing bomb threat. Although this had been circulating is a hoax, but it's our job. We have to respond appropriately and accordingly. It's better to do that rather than ignoring it totally. Isang nagpapakilalang Takahiro Karasawa ang paulit-ulit sa pagbabantang ito. The same name, that of Karasawa. Although this had been the third time already that this bomb threat had used the name. But of course, we cannot really ignore it. It's very unfortunate that we have to send in some instances, we have to suspend classes because of this kind of threat. Sa investigasyon, malakas ang paniniwalang galing sa ibang bansa ang email na naglalaman ng bomb threat. We try to coordinate with other countries because it's not only happening here in our country, it's also happening in the different agencies of the government and even outside our country. So nagko-coordinate tayo dyan. Ipinag-utos rin ni Justice Secretary Crispin Remulla sa NBI na tuntunin ang nag-email ng bomb threat. Wala aniyang puwang sa pagpapakalat ng mga prank at takot sa publiko. Binalaan din ng DOJ ang mga nasa likod ng bomb threat. Hindi raw ito kukonsintihin at hahabulin at pananagutin sa batas ang mga may pakana. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.